So, ang romance ay hindi ko favorite na genre. Hindi naman sa manhid ako, hindi ko lang hilig dahil karamihan ng kwento na ginagawa, karamihan sa mga Filipino na pelikula ay by the numbers. Karamihan ang mga sitwasyon ay hindi realistic. Ayoko gamitin yung debate na, oh no, pelikula lang siya. Dapat gamitin natin yung sense of disbelief. Pero okay lang naman yun. May mga ilang nangyayari. Itong sabihin nating sense of disbelief na gumana sa akin ay yung nagtatadhana yung mga tao. Imposibleng pwedeng magkita yung isang tao doon sa mga ganong sitwasyon. Pero yung sinasabi kong sense of disbelief ay may parang konsepto kagaya. Sabihin natin yung sa Love You With An Accent, merong parang ginagawa itong operasyong sila Coco Martin. Tapos, ayun, sabihin natin parang kakaibang gawain siya. Tapos, yung bandang huli nun, ba't parang naging drama, parang sabihin natin realism na drama yung nangyayari na ganon, parang nawala yung establishment ng kalokohan na in-establish sa simula. Iba naman ang usapan pag may fantasy na angulo yung kwento. Like, papakita ko yung dalawang instances ng romance sa pelikulang may fantasy. Isa gumana at yung isa naman ay hindi. Yung gamitin natin yung isa, yung Rewind, hindi gumana karamihan ng drama sa akin dahil kulang ng development yung mag-asawang karakter na sila John at Mary. Pinanood ko yung deleted scenes after nung mga nalabas siya sa Netflix at nakonklud ko, pag kinip nila karamihan ng mga deleted scenes doon, siguro mas magugustuhan ko pa yung pelikula na yon at saka posibleng mas maiyak ako kaysa sa ano bang pinadala sa aking emosyon ng pelikula na yon. Isang example pa yung Maria Clara at Ibarra. Ito yung dalawang romance na nangyari dito. Hindi siya focus pero parang minsan sa ilang okasyon ng teleserye nangyari siya. Ayun, sa isa't isa nag-a-adjust sila sa iba-iba na lang mundo. May development sila. Meron akong pattern na napansin dito na yung isa na-established na matagal na mag-asawa sila Marian at Dingdong dun sa Rewind. Habang yung isang example ko ay wala. So, sa paggawa ng kwento, may dayang ginagawa yung isa. Gumagamit sila ng love team at tsaka yung romance parang inaasa na lang nila sa parang establishment nila bilang totoong mag-love team. Kaya parang karamihan dito, ina-assume ko lang yung mga ilang manunulat ay parang nagkulang na sila sa development ng characters nila sa kwento. Isang topic pa bago pag-usapan yung pinaka-title ng video na ito ay dapat daw si Daniel Padilla ay gaganap na Ethan sa kwento ng Hello Love Goodbye, pero sa ilang rason napunta yung role kay Alden. So ito, hindi ko i-regard yung mga dosen-dosen ng tandem ng dating magjowang si Katniel, pero kung si Daniel yung gaganap dito na Ethan, baka di ko magustuhan yung kwento na ito. So mula sa sinasabi kong ganun, di ko sinasabi na baduy umarte si Dan. Sinasabi ko lang na may posibilidad na yung focus ng audience ay established na kiligin agad sila bago pa magsimula yung kwento kumpara nung sa pinaka nangyari sa pelikula na ito. Dito sa magtandem na sila Kat at Alden na kailangan muna na may patunay sila sa audience habang pinaparod natin sabay sa pagkilala natin sa karakter nila. Kasi sobrang maayos panoorin yung development nila. Magandang example yung pagiging clingy ni Alden sa karakter ni Catherine Bernardo. Tapos doon, unti-unti natin silang nakikilala. Nakita natin yung deeper personality nila. Tapos, ayun, para kay Alden. Tapos, sasabihin ko lang bilang lalaki, nare-relate ako doon kay Alden. Advice ko lang na pag ayaw na ng babae, wag na. Pag-usapan naman natin si Joy, ginampanan ni Catherine Bernardo. Nagsimula yung kwento sa kanya at dito pinapakita na sa pinaparod natin ay drama. Nag-i-struggle siya. Ito ay isang drama na kwento na nagkataon lang na may nabuong pagkakaibigan dahil sa ilang paghihirap, may makakasama kang kaibigan talaga. At pinakita din kay Ethan na di rin siya perfecto at may struggles at pagkakamali din siya. At sa pagsasama nila, kinakailangan talaga na may obstacle na dadaan sa kanila. Dito natitigil yung parang pag-compliment ko sa pelikula dahil yung isa sa mga obstacle na to ay nagparamdam yung ex ni Ethan. Tapos, nagselos ng sandali si Joy. Ayoko nun kasi parang tag dito, karamihan na nandito ay parang sobrang, sabihin kong realistic na talaga sa totoong buhay. Tapos biglang nagkaroon ng cliche, nangyayari naman yung selos sa mga totoong buhay eh.
Pero ito na yung parang ito na yung unang cliche trope na napunta sa pelikula na to. Konting nitpick lang pero ayos naman sa karamihan maliban doon. So yung mga ibang obstacles naman ay ayun yung mga struggles nila bilang OFW. Gusto ko yung ending ng movie na ito. Kalahating sad at happy. Yun yung huling obstacle ng ating mga bida sa kanilang kabanata. Hindi siya by the numbers. Maliban sa isang instances na parang may sandaling love triangle. Sobrang sandali lang talaga. Pwede mo na siyang putulin sa pelikula. At ayun lang. Pagkaramihan ng romance ay hindi dahil sa parang nagtatampo yung isa't isa. Meron lang siyang kakaibang element na sabihin nating unique. Yung first ko si third meron din siyang unique na element which is yung sentimentality. Hindi naman sa dinidisregard ko yung ibang pelikula, okay lang naman na kiligin na hindi na-challenge kagaya ng English Only Please dahil isa siyang comedy at pinatuloy naman yung momentum na yon mula sa simula at sa panghuli. Pero yung Hello Love Goodbye ay magandang example na tayo rin yung mga pinapanood natin na-challenge nagmamahal at papagpatuloy naman yung journey natin. Doon napapatunay ko pa rin na kung kinikinig kayo sa teaser ng sequel na Hello Love Again, at least dapat may questionin kayo. Naging tanga na naman ba si Ethan na pumunta siya ng Canada at pabayaan yung negosyo niya sa Hong Kong? Or nakakuha siya ng pwedeng manager at pwede niya nang iwan yung bar niyang minamanage niya yung or panghuli ay peke yung eksena na ito at ginawa lang siya para sa hype, para sa mga audiences na hindi ko katulad na ayaw ma-challenge sa isang pelikula or kinalimutan nila yung element na to sa original na Hello Love Goodbye. Sigurado ko yung sagot nito ay yung panghuli dahil mukhang green screen at peke yung Canada na to Kahit ano pa ban doon, papanoorin ko pa rin dahil gusto kong malaman at may panibagong challenge siguro sa kanilang dalawa at para sa akin manonood, i-challenge ako. Para sa original na Hello Love Goodbye, bibigyan ko siya ng 8 out of 10. Hello, at ako si Zoe at kinakausap ko ngayon kayo dahil gusto kong i-plug lang yung aking Letterboxd account. Dahil kasi kung hindi man ako nagsasalita tungkol sa pelikula kagaya ng mga ganitong reviews, karamihan ay nakikita nyo sa parang arte-arting version ko dun sa Honest Pinoy Trailers. Pero kadalas-dalasan nanonood ako ng mga pelikula at ayun, nawiwili na akong i-login at saka mag-review doon sa account na yon kesa gumawa ako sa mga video na ito tapos parang wala namang rason kung bakit ko ni-review yung pelikula na at ginawa ko ng video. Pero ito pa yung dahilan kung meron. Pero yung mga ilang non-occasional na mga reviews ay karamihan na-upload ko sa Letterboxd. Kasi mga sulat lang ganon dahil masarap lang sa pakiramdam mag-rant. Hindi lang mag-rant pero mag-review ng mga movies. So yeah, follow nyo lang ako dun at marami pa akong video mga plano. Karamihan mga pre-tape bago pa magkaroon ng pasukan ulit. So yeah, bye-bye at ingat!